So yun po guys, ayan magandang araw po ulit sa lahat. So another topic po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. So mula po ito sa naging live po ni Krishna, I believe that was 2 days ago po na live. Kung saan nga po sobra po akong natutuwa dahil nga po talagang sinusunod na po ni Krishna yung mga payo po sa kanya ng mga taong nagmamahal sa kanya, yung payo sa kanya ng doktor para sa kumbaga yung mga bawal po sa kanya ba is talagang iniiwasan po niya. Kung ano po yung dapat niyang kainin, yun po yung kinakain po niya. Yung tamang pag-inom o tamang oras sa pag-inom ng gamot, sinusunod po niya. So nakakatuwa lang kasi talagang sinusunod po ni Chris na yung mga ganoong mga bagay, which is alam kong napakaliit na bagay lamang ito para sa iba, pero para sa atin na nagmamahal kay Krista is napakalaking bagay po ito kasi sobra po tayo nag-aalala sa kanya, di ba, sa kalagayan po niya. So mostly sa mga tao or sa mga nagmamahal kay Krista is talagang pinapayuhan siya ng mga ganito, ganyan. Kaya nakakatuwa lang kasi sinusunod na po niya ito ngayon. And kapag ipagpatuloy po niya ito is panigurado po akong tuluyan na po siyang gagaling. And kapag gagaling na po siya, ay dapat din na iwasan pa rin po niya yung mga ganoong mga bawal sa kanya. Pwede siguro yung minimal lang, yung paminsan-minsan pa konti-konti lang, pero yung araw-araw at palagian na, so hindi na rin po yun maganda. So unang-una nga po doon sa naging live nga po niya is yun nga, nagpabili siya o nagpautang yata siya ng Rebesco na plain crackers. So ito po yung matabang na Rebesco, which is malaking bagay po ito. Lagi ko po ito nakikita sa mga comment section na kapag pupunta na po si Krista sa bukid or sa kanyang farm or kung saan siya pupunta, so kailangan may baon siya lagi na pantulak or kahit na biscuits like Rebesco, Skyflakes or kung ano pa man pong mga matatabang na pagkain dyan, kasi malaki po ang may tutulong nito para hindi po kumbaga matrigger ang kanyang ulcer, kasi alam naman po natin na ang nagpapatrigger talaga sa ulcer is yung gutom. Kapag nalipasan ng gutom is talagang matitrigger po ang ulcer. So halimbawa, ganito nga po, nasa farm si Krishna, tapos nagutom siya bigla. So yun, matik agad na makakain nga po siya kahit konti lang kasi nga may baon po siya na biscuits like yung Rebesco nga po. Sabi nga po niya na lagi daw siyang nabugutom po ngayon, pero lagi naman daw parang busog ang kanyang tiyan, bloated kumbaga. So ganun po kasi yung may ulcer, yung feeling mo busog ka, pero feeling mo rin nagutom ka, di ba? Ganun po yung ulcer, ang hirap intindi ng ulcer kasi ganun din po yung nararamdaman ko po dati. So hoping na ganito po yung laging gawin ni Chris na kahit na saan siya magpunta, kahit na magaling na po siya, ay magdala siya palagi ng crackers or kumbaga biscuits para para makakain siya kaagad kung magugutom nga po siya. So another thing is yung Coke nga po, yung soft drinks, kasi I believe meron nga pong binili na soft drinks sila doon, Coke. Sabi ni Chris na hanggang titig na lamang daw po siya sa Coke dahil nga po talagang bawal po ito sa kanya at iniiwasan po talaga niya ito ngayon, which is alam po natin na sobrang addict si Chris na dati sa soft drinks, sa energy drink, yung mga ganoon po na inumin, sobrang addict po niya dati, pero ngayon nga po talagang pinipigilan po niya ang kanyang sarili na makainom nga po ng ganito kasi isa rin po ito sa pinaka makakapag-trigger po ng ulcer po niya, especially na umaatake po yung ulcer po niya ngayon. So kapag iinom po siya ng Coke ngayon or soft drinks ngayon, panigurado akong mas hindi siya gagaling. So tamang-tama po yung ginagawa ni Chris na sinusunod nga po niya kung ano po yung bawal po sa kanya, kasi ito rin po yung laging nababasa ko sa mga comments na yun nga, iwasan nga po ni Chris na itong soft drinks, itong energy drink, itong kape, iwasan po niya kasi makakapag-trigger nga po ito ng ulcer. At alam ko na ito po yung payo din po ng doktor sa kanya na huwag mo nang uminom ng soft drinks at tubig-tubig muna siya. Maraming tubig ang inumin sa isang araw para mas mabilis nga po siyang gumaling. At kapag magaling na po siya, so siguro pwede naman itong soft drinks, pero as in yung paminsan-minsan lang at konti lang, kasi yun po yung ginagawa ko talaga. Dati halos araw-araw po akong nagsusoft drinks, pero yun nga, iba talaga yung epekto ng soft drinks sa katawan. Kaya yun, sinunod ko po yung advice ng doktor na kumbaga mas damihan po yung pag-inom ng tubig. So minsan, siguro sa isang linggo, uminom ako ng soft drinks isang beses, pero hindi naman siya palagi at konti lang din. Kasi parang pampaalis ng uhaw or something like pampaano sa labi. Kasi mag-crave ka talaga ng ganoon kapag nasanay ka. Pero unti-unti ko na rin namang winawala po iyon. So sana ganun din po ang gawin ni Chris na yung unti-untiin po niyang iwala yung mga iniinom po niya dati na bawal po sa kanya na makapag-trigger nga po ng ulcer, like little soft drinks,
Yung kape, dati nag-milk or nagatas siya, 'di ba? So nakakatuwa po 'yun kasi naggatas po siya, pero since may ulcer nga po siya, so siguro minimal na lang muna yung paggatas niya, paminsan-minsan lang at pakonti-konti lang. Then yung sting naman, sabi po niya dati, talagang iniwasan na po niya ito. So which is maganda po yun kasi delikado rin po yung epekto ng um, sting. So maliban sa magkaka-ulcer siya, ay magkaka-insomnia, makakaano pa sa buto-buto. So napakadelikado po nun. Kaya tama po yun na kumbaga iniiwasan po ni Krista yung sting at iiwasan na din po niya itong Coke or iba't ibang mga klase ng soft drinks. So ganoon po dapat. So sana tuloy-tuloy po ito para tuluyan na nga po siyang gumaling at hindi na nga po babalik pa po ang kanyang sakit sa katawan. Kaya very good job ka, Krishna. Ayan, saludo ako sa iyo and believe ako sa iyo, of course, sa ginagawa mo. Ito, basahin po natin yung ilan po sa mga komento ng mga taong nagmamahal po kay Krishna. Christy Ziete, happy blessed day, Krishna. Alagaan mo yung health mo, huwag mong pabayaan. Bilisin mo, huwag mong kalimutan. Keep safe always. God bless you and your family. Ayun pala, regarding sa medicine, yun nga po. So, live po niya is nabanggit nga po niya na by 12 is iinom daw po siya ng gamot. So, ibig sabihin is talagang sinusunod po niya yung exact time na advice po ng doktor sa kanya kung anong oras po siya iinom ng gamot. Kasi, kapag kasi makaligtaan ay kumbaga magiging less effective kasi yung gamot. Sabi kasi ng doktor na dapat kung iinom daw po ng gamot, kung anong oras ka uminom kahapon, ay dapat ganoon din po na oras iinumin mo kinabukasan at sa mga susunod na araw. Kasi mas magiging effective po yun kapag nasunod po ang tamang oras ng pag-inom ng gamot. Juliana PK, yan, good morning, Idol Krista. Happy to see you in your mini farm and at least magaling ka na. Kaya ng malunggay kahit araw-arawin mong alamin yan kasi maraming vitamins kang nakuha sa nilagang malunggay. Iwasan din makagat ng lamok, mahirap ang sakit na dengue. Soda, crackers at tubig ang kain mo, Idol. Mahal ka namin, kaya stay healthy for health is wealth. And regarding po dito, ano ba yun? Una, malunggay, ayan. So yun, malaking benefits po sa katawan yung malunggay. Marami kang makukuha na vitamins po talaga. Kaya tama po itong advice na magmalunggay siya palagi. And yun nga, regarding sa lamok pala. Sa lamok naman, yun nga po, ang dami kasing lamok talaga kapag bukid talaga, kakahuyan, marami talagang lamok doon. So, ipag-pray po natin na walang halong dengue po yung lamok po doon. And siguro dapat si Krista kung pupunta doon is mag-jacket, mag-fans para hindi siya makagat ba. And yun, tama yun, soda. So, iwasan mo na yung soda, pero yung crackers nga po, yung plain crackers, yung matabang, then tubig yun po yung dapat na kainin muna ni Krishna sa ngayon. Renante Lubo, Inday Krishna bang, masasabi ko lang sa'yo, ingatan mo katawan mo. Alam namin na tiniis ang lawas nato, iisa lang lawas nato. Basta Inday Krishna, ikaw ang paborito ko na vlogger. In my lifetime, promise wag ka lang magbabago, Inday. So sabi ni Sir dito na paboritong vlogger daw po niya si Krista in a lifetime. Basta wag lang daw po itong magbago. So nakalagay dito is ingatan daw po ang katawan kasi isa lamang daw po ang katawan po natin. Which is totoo po ito. Kailangan talaga alagaan ang katawan. Health is wealth nga, ika nga. So paano mo pa bibigyan ng magandang buhay ang iyong pamilya? Paano mo tututo pa rin ang iyong mga pangarap sa buhay? Kung may sakit ka naman, diba? So, kailangan talaga alagaan ang katawan kasi isa lamang ito. From Hanamichi, Yumol, ayan. Okay, salamat at magaling ka na, Chris, na palagi lang inom tubig at may tinapay, mapalakas ka. Solid supporter from Bataan. Yun po, laging ugaliin ni Chris na magbaon lagi ng tubig tsaka biscuits or tinapay. Yung matatabang lang kasi kapag matamis rin is delikado rin po ito. At baka mas lalong matitrigger po yung ulcer. Since meron kasing, alam niyo po yung kapag kumakain po tayo minsan ng tinapay, or ng matatamis na pagkain is medyo umaasim siya, no? So siguro merong acid po yung yung mga tinapay ba or yung matatamis na pagkain kaya nagkakaganoon. Kaya ako din mismo mas mahilig po ako sa matatabang kaysa matatamis po. Kasi yun nga, nati-trigger din kasi yung yung tawag niyan, yung hindi siya ulcer, yung tawag niyan, yung insomnia ko nati-trigger kapag kumakain po ako ng matatamis. Hindi ako nakakatulog. Lalo na kapag sobrang tamis po yung kinakain ko. Paulina Meriel, magandang araw, Krista at pamilya. Ang sarap ng pakiramdam pag ganyan ang pamilya mo. Nagmamahalan niya ang malaking regalo galing sa Panginoon. Ingat kayo lagi, God bless. Opo, sila Krista po at ang kanyang buong pamilya. Talagang, po sila, sobrang close po nila sa isa't isa. Aramdam po natin ang pagmamahalan po nila sa isa't isa.
And doon nga po sa live po niya, 'di ba? Yung papa po niya is yun nga na gumagawa nga po ng kulungan doon na ipinagawa ni Krishna. So wala pa daw itong breakfast. So dinalhan po ito ni Krishna ng breakfast. So isa po yung natanda ng pagmamahal ni Krishna sa kanyang papa. So nakakatuwa lang po nakikita na ganoon po sila ka-close sa isa't isa. Miss N, mas okay yan na lagi ka may dala na biscuit every time makaramdam ka ng gutom, kain agad at iwas ka muna sa coffee at soft drinks, mag-water ka lang muna. Yun nga po yung sinasabi ko na mas okay po yung may dala siya laging or may baon siya lagi na biscuit para makakain nga po siya anytime na magugutom. Then may tubig din po siya, so ganito ganyan, so mabubusog ka agad siya, diba? So hindi na magti-trigger pa ang kanyang ulcer. Ayan, I think hanggang dito na lamang po muna itong gagawin ko na reaction video. So God bless po and bye for now po.